Wala ka Good bang morning. Good morning, everyone. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Isang masigla, mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay tayo muli ay magkakasama dito sa ating daily morning prayer and devotion. At syempre, masaya-masaya po tayo na nagkasama-sama at nagkikita po even in virtual. Okay na rin po yun. Okay na rin, di ba? Praise God. Sapagkat ito po ay regalo sa atin ng Diyos para po tayo ay magkaroon ng gathering sa ganitong panahon po ng pandemic. Hindi mahahadlangan na tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Malakas na palakpak para kay Lord po yan. Praise God. Sino po excited? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay mag-pray. Handa na po ba kayo? Mga kapatid, are we spiritually ready? Physically ready? Our mind ba ay handa na? Lahat-lahat, our whole being po ay handa na ba para po tayo ay magsimula na sa gawain ito? Praise God, tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat. For this is the day that you have made, Lord. And we will rejoice and be glad in it. Salamat ng marami, Panginoon. Sa umaga pong ito, pangunahan mo, Lord, ang gawain ito ng daily morning prayer and devotion. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang gawain ito, ikaw po, Panginoon, ang bumuo nito, Panginoon. Hindi po ito gawain ng tao. Lord, ito po ay gawain mo, Panginoon. Ikaw lamang maparangalan. Ikaw lamang mapapurihan, Panginoon, sa gawain ito ng daily morning prayer and devotion. Walang ibang ninanais ang yung mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming sama-sama. Lord, nag-gathering dito sa Zoom room, walang ibang nais, kundi ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, luwalhatiin, dakilain, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang parangalan, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, at lubos na nagmamahal sa amin. Lord, sa lamang papuri, ito po ang prayers namin in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Muli po, wini-welcome po namin kayo dito sa Daily Morning Prayer and Devotion magmula Luzon, Visayas, and Mindanao at sa lahat ng parte ng bansa po sa buong mundo ay meron po dito, tayo pong lahat ay welcome dito po sa Daily Morning Prayer and Devotion. Hindi po aksidente na kayo po'y naririto ngayon, araw-araw sa gawain po ito. At tayo po ay aawit sa samba sa ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid, mga lingkod ng Diyos sa buhay po ni Brother Marlon and Sister John Oliveras. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po nila. Hallelujah! Thank you, Lord! Praise Hallelujah! God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Good morning po uli sa mga amin pong naggagandahang mga ate, mga kuya. We're so blessed again to be with you here. Opo, allow me just to read this verse po. Very, a verse about being in the presence of the Lord. Sino po dito, damang-daman niyo yung presence ng Lord dito sa morning prayer and devotion. Amen. Ayan, ang sabi po ni King David sa isa po niyang awit sa Book of Psalms, chapter 27, verse 4, ang sabi po dito, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Sino po Amen. dito, yun din yung panalangin ng puso nyo? That you want to be in the presence of the Lord all the days of your life, Yes. to see the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Manalangin lang po muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Lord, this is what we desire. This is what we seek. Lord God, to be in your presence forevermore, Lord. Oh God, let your presence flow wherever we are, Lord. Oh, let's just open our mouth and ask for God's sweet manifestation of His presence. We long for you, we long for you. Hallelujah. Allow us to sing this song to you, Lord.
Open our eyes that we may see the beauty of your face, Lord. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. This is our prayer, Lord. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin Yes, ka, Lord, ang sambahin ka. Ang siyang mithi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo. Ang pangako ko, pagkat sa piling mo, Diyos, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalagay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Yes, Lord. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalagay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo. We'll sing the verse again po. Let's dwell in the presence of the Lord. Nais kong mamasdan Ang iyong Nais kong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo. sa piling mo kailanman. Ibigin ka, ang ibigin ka ang Diyos ko. Ito ang aming nais, O Diyos. Ang Ang sambahin sambahin ka, ang siyang ito po ang pangako namin, hindi na lalayo, hindi na po kami lalayo sa'yo. Lalayo, ang pangako ko. Sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalagay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo. Purihin po natin natin, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa lahat ng sandali, O Diyos. Sa piling mo, O Diyos, kami may kagalakan, kapayapaan.
Sa piling mo, O Diyos, kami po ay may kakaibang pag-asa, O Diyos. Kahit nakakakita po kami sa paligid ng mga bagay na kakalungkot po namin. Masakit po makita, O Diyos, ang nangyayari, O Diyos, sa aming paligid. Ngunit sa presensya mo lamang po, Panginoon, kapag kami po ay nanahan na sa piling mo, kami po ay nagkakaroon ng kakaibang kaligayahan at pag-asa. Pagpalain niyo po ang aming pong gawain ngayong umaga, ang aming pagsasalo-salo ng inyong banal, makapangyarihang salita, Yes. at lahat po kami, Panginoon, ay mapagpala ngayong umaga. Marami pong salamat sa iyo pong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po para Malakas po na sa ating palakpak po. Panginoon. Amen. Amen. We worship you, Lord. Amen. Hallelujah. Ang sarap po sa presence ng Lord, no, Kuya Yeah. Marlon. Yung heaven is coming down to us kapag nasa presence po tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi nga po ng psalmist, ito yun lang yung gusto ko sa buhay ko. One thing I ask, and this is what I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Parang daily morning prayer and devotion. Matic Parang, na. every day, all the days. Yan. Ito po kasing buhay na to, punong-puno ng uncertainty. Sino po makaka-agree sa akin doon? Yung maraming yung Hindi tiyak. hindi tiyak. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari mamaya. Kahit nakaplano yung buhay natin, kuwari pinlano mo na may schedule ka, ito gagawin ko mamayang hapon, ito sa isang araw, magta-travel ako, pupunta ako dito. Pero uncertain pa rin talaga because so many things are happening nung ito nga pong umaalboroto ang taal. Di natin alam kung Yeah. anong talagang mangyayari. Tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya po, nung nagpe-pray po ako kung ano po yung i-share sa atin, the Lord reminded me about not to be anxious about anything. Kasi maraming bagay sa buong mundo. Pero ang sabi po ng Philippians 4 verse 6 to 7, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang sabi po niya dito, do not be anxious about anything, but in every situation, lahat ng sitwasyon na nangyayari sa mundo, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang tanging katiyakan lang po ng buhay natin is kapag ginaguard tayo ng Panginoon, ating kaisipan at ang ating puso sa Kanyang gustong nating tahakin. Iyon. Kaya po, wag tayong mangangamba, wag daw po tayong maging anxious. Nito pong kahapon, hindi ko maintindihan, but bigla na lang akong nakaramdam ng anxiety na okay naman yung gising ko, everything is well, pero may naramdaman po ko na anxiety nung may naisip po ako na something. Sino po dito yung minsan nakakaramdam kayo ng ganun? Pagka maisip mo yung mga bills na babayaran, mga kailangang I-accomplish na task, task, may napakalaking something is expected from you na sobrang kailangan mong i-deliver. o di kaya yung gaya po nung ma-share ko na lang din po para masama niyo po sa prayer. Ang father ko po ay dadalhin po sa hospital ngayon and then Yes po. operahan po. Undergo po siya ng operation. Sabi ko nga sa kanya, pwede din akong mag-alala na ano yung mangyayari sa tatay ko. Pero po ang sabi po ng Biblia, do not be anxious about anything. So ang pag-uusapan po natin, ano ba yung mga parang, sino po dito nakanood na ng Ghostbusters? Yan. Ito po yung biglang biglang ni-reveal ng Lord na word sa akin na ano ba yung pangpatay sa anxiety. Ayan, anxiety busters. May palabas din yan sa TV, yung Alin? Mythbusters naman. Oo. Yung mga common misconceptions na pagka mag-exercise, bawal maligo. Parang dinidebunk yun ng science. So paano ba natin maka-counterattack tong anxiety nito? Kasi talamak siya sa mundo ngayon eh. Yung anxiety attack Oo, niya. kasi bigla na lang nagka-pandemic, tas hindi mo alam talaga kung ano yung mangyayari sa buong mundo, 'di ba? So, ano ba yung pang counter-attack natin dito? Meron po tayong pag-aaralan na 5 stories sa Bible. And yung stories po nila, napagtagumpayan nila yung anxiety. Kaya pag-aralan po natin ito. Pero before that, ano po ba yung anxiety? Yun po yung madalas na question natin. Sabi kasi natin, di ba, kung hindi natin alam yung
yung kung hindi natin kilala yung kaaway natin, hindi natin siya atake ng Yes. tama. Pero ang sabi po dito, anxiety is your body's natural response to stress. Oh. It is a feeling of fear or apprehension about what's to come. So, natural po pala siya. Yung anxiety na maramdaman ng isang tao, natural siya na response ng body kapag may something kang naisip na gagawin ka, or usually yung first day ng yung first time mong gagawin, mga ganon, or first time mong na-experience, yung may fear na nag-creep in sa'yo, yun po pala yung anxiety. Ayun, so feeling of apprehension of what's to come. Pero pagka ang anxiety daw po ay nag-i-intervene na siya sa daily life mo, yung sa gagawin mo, dun po yung nagkakaroon na ng alarming na po siya, yung hindi ka na makakilos, napaparalyze ka because of anxiety. Yun po yung ayaw ng Lord sa atin. Kaya ang promise niya is kapayapaan. Do not be anxious about anything, but in prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Napapag-usapan niya natin to Ate John kapag yung anxiety. Hmm. Ano siya natural response siya in such a way na sinasabihin niya yung katawan mo na maiwasan ng isang bagay na ayaw mong mangyari. Halimbawa, kailangan ko palang i-pay yung bills. Parang ina-alert niya yung katawan mo kasi kapag hindi ka nag-alala, pagka dumaan yung panahon na biglang lumagpas ng deadline, passive ka lang, mapuputulan ka ng kuryente. Parang ganun. Parang ganun. Pero kapag yung naging worry na talaga siya, yung sobra mo ng hindi mo alam yung gagawin mo, na paralyze ka na nung fear, yun po yung alarming. Kaya ang Lord, ayaw niya na mapunta tayo sa ganoong sitwasyon because He promised us peace. Yung peace nga po na sinasabi sa Philippians 4 verse 6 is, it passes all understanding. Yung hindi mo maunawaan na dapat nag-worry ka sa ganitong sitwasyon. Pero yung kapayapaan ng Panginoon ay overwhelming sa puso natin. Yun po yung pangako ng Lord sa atin. Ang sabi po dito sa statistic, 40 million adults or 18.1% ng buong Amerika daw po ay nag-undergo ng anxiety disorder. Medyo malaking percentage po yan para sa isang mental disorder. Ayan, kasi sabi nila mas marami daw pong adult yung nakakaranas ng anxiety kapag dumadating ka na sa age of accountability, kasi marami kang responsibility na marami kang responsibility na nasa shoulders mo. Sino po dito yung maraming task and responsibility na nakaatang sa atin? Pero pansin ko lang, yung mga kinaka-anxious na mga tao, especially this pandemic, ito, ewan ko po kung nabalitaan nyo lang po, sa Australia po yata, correct me if I'm wrong, na-anxious po sila kasi ubus ang tissue. Na-anxious sila. Nako, saan tayo kukuha ng tissue? Oo, yung nag-aagawan sa tissue, wala ng tissue dun sa rack ng groceries. And yet, anxious na anxious, nagiging malaking issue sa isang maliit na bagay. Yes, sometimes we choose to yung tanggapin yung negative emotion na yun na hindi naman talaga dapat na meron ka. Yes. Ayun, kaya sa pag-aaralan po natin, minsan siya attack siya talaga ng kaaway eh. Hindi yung payapang-payapa ka naman tapos bigla kang ma-anxious, di ba? It's a spiritual battle, it's an attack from the enemy. So paano natin siya mababuster? Kumaga, paano natin siya maka-counter-attack? So ito po yon. So what does the Bible tell us about anxiety? May sinabi po ang Biblia about anxiety. Hindi po lihim sa Bible yung anxiety. Ang sabi po dito, the Bible did not hide people's struggles over anxiety. Isinulat sa Bible yung mga struggles nila. Kasi yung mga great men and women po sa Bible, ay kapareho nating tao na nakaranas din ng anxiety. Even great men and women in the Bible experience anxiety, which means we are not exempt from that feeling. Hindi po tayo exempted sa ganitong
attack ng kaaway ng ganitong pakiramdam. But we can learn from these people and do what they did to win over anxiety. Akala ko nga noon, nung time ng biblical history, kasi wala pang cellphone, wala pang sasakyan, wala pang binabayarang bills, free na sila from anxiety. Pero yung pala, hindi pala sila exempted. Hindi, Kuya Marlon. Kasi sa bawat sitwasyon ng buhay natin, pwede talagang umatake ang kaaway. Yeah. So, may kaaway po talaga tayo, may adversary po tayo dito sa mundo. So, pag-aralan po natin. Una ko pong inilista dito ay yung buhay ng dalawang magkapatid na sobrang close sa Panginoong Jesus. Oh, sisters. Tignan mo, close sila sa Lord nung nandito pa si Lord sa lupa, pero naranasan din nila yung anxiety. Sa Luke chapter 10, verse 40 to 42, alam po natin yung story. Yes. Kuya Marlon, di ba? Si Martha, si Mary, at saka ang kapatid nilang si Lazarus. Yan, nandun po si Lord sa bahay nila. Madalas pumunta si Lord doon kasi mag-best friend si Lord tsaka si Lazarus. Very close friend. Pero itong si Martha, alam po natin yung storya. She keeps on serving. Sabi niya, Martha, burdened with much serving, came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me. Then the Lord said to her in reply, ano pong sabi ng Lord? Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. Man. There is need of only one thing. Mary has chosen the best part and it will not be taken from her. So dito po sa story na to, ano po yung matututunan natin? 'Di ba? Si Martha, sobra siyang aligaga, sobra siyang ang dami niyang nasa isip na ginagawa for the Lord. Pero ano lang po ba yung gusto ng Panginoon? Hindi, siguro na ano siya, na-distract siya kasi yung kapatid Kapatid niya niya. nakaupo lang, walang ginagawa. Parang Mm-mm. payapang-payapa samantalang ito, alam mo ang daming gagawin dito sa bahay, parang kulang na sabihan, kumilos ka. Oo. Pero sabi nga ng Lord, do not be anxious about that, Oh. Martha. Ano ba yung ginawa ni Mary na ba't hindi siya anxious sa sitwasyon na to? Yan. What did Mary do? Ano pong ginawa niya? She stayed at Jesus' feet. Diba? Yun. Sa sitwasyon natin sa buhay, ang dami nating situation na palagay natin, kaya nating solusyonan. With our strength and with everything. Doon po sa panahon ni Mary at ni Martha, ang talamak po ng time na yon, dyan po sa Galilee, yung buwis, yung pagbabayad ng buwis, according to the cultural setting po ng panahon nila, yung hindi mo pa kinikita, ibabayad mo na ng buo. So, ganun po sila hinga ng buwis noong panahon na yun sa setting nila. Pero alam ni Mary na hindi siya dapat mag-worry. Umupo lang siya sa paanan ng Panginoong Jesus. And she became mindful of what is important. Ang mas importante, nandito ang Lord and I am Amen. staying at His feet. May minsan feeling natin may mas importante pa sa pag-stay sa presence ng Lord. Kaya minsan nagmamadali tayo kasi iniisip natin, pupunta pa ako sa ganito, pupunta pa ako sa ganyan. Pero alam niyo po sa experience po namin ni Brother Marlon, the more that we inquire of the Lord and seek God and stay in His presence, mas nagiging clear yung mind namin of what we need to do. Kung ano yung number 1, number 2, number 3 na dapat mong asikasuhin. And also, you won't be thinking about others na bakit siya hindi niya ginagawa yun. Ito si Martha, kaya siya naiinis kasi tinitignan niya yung iba. Mhm. Hindi niya iniisip ito yung kaya ko o pwede kong gawin sa harapan ng Panginoon. So, ayan po yung lesson number 1. Mababast natin yung anxiety pag nagstay tayo sa presence ng Lord and we become mindful of what is more important. Ang ganda nung inaawit natin kanina, di ba? Sa piling mo, napapawi ang pangamba sa piling talaga po ng ating Panginoon. Yes, walang worry, walang anxiety. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang sabi po dito sa 1 Peter 5 verse 7, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Casting all your anxieties on Him because He cares for you.
Sobra po tayong, sobrang thoughtful po ang Lord sa He atin. cares Yan. for us. He cares Wow. for us. Amen? Sige po, number 2. Kanina po si Mary at si Martha sa New Testament. Punta po tayo sa Old Testament. Yan. Mga stories tayo eh. Magbabasa po ako ng isang story ng buhay ni Elijah in 1 Kings chapter 19 verses 1 to 9. Ang sabi po dito, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed the prophets with the sword. So napaka-victorious ng ministry ni Elijah. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, but be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. So nagsabi si Jezebel ng warning niya kay Elijah. And then, ang sabi po dito, Elijah was afraid and ran for his life when he came to Beersheba in Judah. He left his servant there while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Ang sabi po niya sa prayer niya, I had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Pero ito po, ang sabi ng Bible, then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and they lay down again. Verse 7, The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. Verse 15, the Lord said to him, Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as a prophet. Jehu will put to death and you escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death and you escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. So ano po yung storya? Meron pong idol, si Baal. Yes. At yun sinasamba ng buong Israel nung that time. May false prophets May din siya. may false prophets din siya. Ang nagkataon po na yung asawa ng hari ng Israel ay sobrang avid follower ng worshiper nito. Nung nabalitaan ni Jezebel ng queen na pinatay ni Elijah lahat ng mga priest ni Baal. Nagalit siya. Inano niya si Elijah na papatayin kita, bukas papatayin kita. Anong naramdaman ni Elijah? Binantaan niya. Anong naramdaman ni Elijah? Natakot po siya and he ran for his life. Pero kakagaling pa lang niya sa isang victorious na mission. Ministry. 'Di ba? Napatay niya yung lahat ng by the power of the Lord. Pero may fear, nag-creep in yung anxiety because of dun sa sinabi ni Jezebel sa kanya. Words lang yun. Words, yes. Minsan may mga words po na nakakapag-cause ng anxiety sa atin. Minsan niya, may naririnig ako na like nung nasa hospital, may bumubulong sa akin, bukas mamamatay ka na. So, pagka hindi mo binantahan yan yung spirito mo, talagang, diba? Para matatakot ka na. Yes. So ano po yung unang-una na ginawa ni Elijah? Number 1, refuse to believe the lies of the enemy. Sinungaling. Huwag nating paniwalaan. Kaya ba talaga tayong patayin ng mga bagay sa mundo? Ang Lord lang may hawak ng buhay natin eh. If we are secure sa life natin sa Panginoon, we will not fear. Also, do what God wants you to do. Mm-hmm. Anong sabi ng Lord sa kanya? Nakakatawa yung story eh. Nagtago si Elijah. Pumunta siya sa isang under ng bush. Doon siya nagpahinga. Anong ginawa ng angel?
Hinawakan siya sa amin gano'n, "Bangon ka, kumain ka." Baka minsan gutom lang talaga Gutom tayo. lang. Gutom lang. 2 beses siyang pinabangon tas Pinakain. pinakain at pinainom. Minsan kailangan lang din natin mag-refresh kapag sobra na yung battle na pinagdadaanan natin. Take time to refresh in the presence of the Lord. Kumain, mag-relax. 'Di ba? Kasi baka yung stresses sa buhay nagsobra na, Yes. naki-creep in. Minsan physical din ang Mm. cause. But on the other hand, yun yung binasa natin kanina, on the spiritual aspect naman, minsan po, nararanasan po ba natin yun na minsan sinasabi natin sa Lord, "Lord, ang bigat naman itong problema na 'to. Lord, hindi ko na kaya." Mm. Parang si Elijah. Kung nakaranas po tayo ng ganoon, ito po yung perfect time na ilagak Yes. po natin sa ating Panginoon lahat po ng ating alalahanin. Lahat. Sabi, binasa po natin sa 1 Peter, cast all All. our cares, lahat po ng anxiety natin, ibigay po natin sa Panginoon. Amen. Amen. Also, ano ba yung pagkakatawag natin? Mawawala talaga yung anxiety natin kapag alam natin yung purpose natin in life. Yung kung ano ba yung pagkatawag sa atin ng Lord. Tinawag po ng Lord si Elijah to be a prophet. So, ano ginawa ng Lord sa kanya? Bangon ka. May gagawin ka May pa. magagawin ka Hindi ka pa. pa tapos. Hindi pa ako tapos sa'yo. Minsan sinasabi ng Lord sa atin yun, "Anak, huwag ka malugmok dyan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Pagod ka lang. Pagod ka lang." Pagod ka lang. Sabihin nyo nga sa sarili mo, minsan pagod ka lang. Hinga Yan. ka lang. Pahinga ka lang. Ayun. Pero, gawin pa rin natin. Also, ang sabi po ng Proverbs 3:5-6. Yan, ganda. Yan. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Your path. Straight your paths. Sobrang encouragement po ng Panginoon sa atin ito. Magtiwala tayo sa Panginoon at wag sa ating sariling karunungan. Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. Huwag natin sasalilinin ng problema. Wag, oo. Wag. Wag na wag. And magpahinga din para Yes. marinig natin lalo yung tinig ng Lord. So, Mary and Martha, Elijah. si Elijah, isang hari naman yung third story natin. Hindi. Nag-enjoy po ba kayo man sa stories? Gustong-gusto ko po kasi nagkukwento ng story sa mga bata. So, ito po, si King David. Hari na to. Hari din siya. Ito pong Psalm 63. Ito po yung time na yung anak po niyang si Absalom ay nagrebelde sa kanya at kinuha yung kaharian. So, kapag ka po ganun kasi sa isang kingdom, kailangan umalis nung reigning king para hindi siya patayin. Papatayin kasi siya nung nagkumukuha ng throne. So, tumakbo po si David at yung mga kasamahan niya, nagtago po siya sa isang cave. Parang si Elijah, no? Nagtago din. Nagtago po siya sa isang cave. Isipin niyo po yun na sobrang laki ng problema niya emotionally. Dahil anak niya yun. Dinami-dami Nag-betray ng sa tao kanya. at anak pa niya. Anak pa niya. Pwede naman yung ibang mga advisors niya, di ba? Pero sarili niyang anak nag-betray sa kanya. Sobrang sakit. Hindi mo, sabi nga po yung anxiety, nagsa-start din siya sa family. Mas malaking percentage na na nagiging anxious tayo pag tungkol na sa pamilya natin, sa part of our family. Si David po is going through a lot this time. At stake yung kingdom, at stake yung family niya. Sobrang laking kahihiyan. Pero alam niyo po, ito pong Psalm 63, pumasok po si David doon sa cave. Ang unang-una po niyang sinabi, "You, God, are my God. Earnestly I seek you, I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands." Parang napaka-ironic po ng response ni David. Nagkakagulo na sa buong kingdom. Yung anak niya binetray siya, pero ang gusto pa din niya sa buhay niya ay ang Panginoon. Yung pong kuweba na yon ay nasa desierto, in a parched land.
isipin niyo po, nag-travel siya ng malayo, uhaw na uhaw siya. Uhaw na uhaw siya, wala siyang mainom na tubig dahil nasa disyerto sila. Pero ang sabi niya, "You, God, are my God. Earnestly, I seek you. I thirst for you." Ang kinauuhawan pa din po niya ay ang presensya ng Panginoon. Ano po yung ginawa ni David that made him triumph over these anxiety sa buhay niya? He sought God earnestly. Yung buong puso, yung buong kaluluwa niya, hinanap ang Panginoon. Alam niya na wala siyang ibang kailangan sa sitwasyon niyang yon, kundi ang Diyos. Wala siyang ibang matatakbuhan, kundi ay ang Panginoon. And one more thing na sobrang dakila na ginawa po ni David, and he praised his way to victory. Isipin niyo po dito, ang sabi niya, "I will, because your love is better than life." Naunawaan ni King David po na ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa buhay. Higit pa sa pamilya ko, talikuran man ako ng lahat. Ng kingdom ko, ng kayamanan ko. Basta ang pag-ibig ng Diyos nararamdaman ko sa puso ko. It's better than life. My lips will glorify you. Inutusan pa din niya yung kaluluwa niya, yung kanyang labi na magpuri sa Panginoon. "And I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands." And the rest is history po. Naging king pa po si David for so many years after that. So praise your way to victory. Marami pong sitwasyon sa buhay natin ang gusto lang ng Lord, bumangon tayo at sambahin siya, purihin siya, ano man yung sitwasyon natin. Sino po dito gusto nyong papurihan ng Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay natin? Amen. Pwede po ba natin siyang palakpakan? Hallelujah! Woo! Tsaka po, minsan po yung po mga anxieties, yung po mga pag-aalala sa buhay natin, minsan, and especially yung mga pagsubok, yun po yung talagang nagdadala sa atin or naglalabas kung ano talaga yung meron sa puso Yes. natin. Minsan po kasi natin nakikita na kailangan ko pa talaga ang Lord eh. Or minsan parang kapag ka maraming blessing, na-appreciate natin ng Lord. Pero palagay ko po, mas kailangan natin ma-appreciate ang Panginoon sa pinakamalulupit na laban ng buhay Yes. natin. Dahil kailanman, nandun lamang po siya, hindi niya tayo iniiwan. His love is better than life. Amen, amen. Sabi po sa Romans 5:3-5, more than that, we rejoice in our sufferings, Kuya Marlon, knowing that suffering, produces endurance. And endurance produces character. And character produces hope. And hope does not put us to shame. Hindi daw po tayo papahiya because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ano man pong sitwasyon, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Yan, pangatlong story. Pang-apat na story po, this is very special. Isang hari po ulit, si King Jehoshaphat. In 2 Chronicles chapter 20, siya po ay ang pang-apat na king. After po ni King David, pang-apat po siya after ni King David. Sabi po dito, meron pong, bago po itong verse 20, meron pong 3 kaharian na gustong gerahin ang Israel at that Malalaking time. armies to, tatlo, laban sa isa. Laban sa isang maliit na army ng Israel. So isipin po ninyo, kung millions yung kalaban nila, kasi 3 kingdom nagsanib puwersa, at ang army ng Israel ay nasa 100 people lang. Parang ganun po yung ratio. Yan. So, nag-creep in talaga ng anxiety si King Jehoshaphat. Tatakot siya. Pero ano pong ginawa niya? Early in the morning, they left for desert of Tekoa. After po niya mag-pray, umaga umalis po sila. And students said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem." Ang sabi niya sa mga tao, "Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful." And after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness. And as they went out at the head of the army, saying,
Give thanks to the Lord for His love endures forever. Yun lang po yung ginawa nila. Sinigaw nila yung mga katagang ito, give thanks to the Lord, nasa unahan ng army. At alam niyo po kung ano nangyari? As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir. Yan po yung tatlong kingdom who were invading Judah, and they were defeated. Wow. The Ammonites and Moabites rose up against the men of Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Silang nagpatayan. Grabe. Sumisigaw lang po sila ng mga papurit pagsamba sa Panginoon. Sinisigaw lang nila, kinaawit lang nila yung kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas. Amen. Endures forever. At ano po yun, nagpasalamat lang sila na kahit hindi pa sila nananalo sa battle, pinasasalamatan na nila ang Panginoon. Yun po siguro yung nung sinabi, biro nyo, yung mga manunugtog, mga awit, sila yung nasa harapan. Unahan. At sinasabi nila, give thanks to the Lord for He is good. Sa mga pagkakataon po na tayo ay bagsak, natatakot, discouraged sa buhay, isipin po na lang natin yung goodness ng Lord. Yes. Ano ba yung mga magaganda, mga mabubuting bagay na ginawa ng Lord? Kahapon niya po na-share po namin yung about praise. Sabi ko, even the little things. Kasi po may boss po ako dati na nabulunan sa siomai. So every time na kumakain tayo ng siomai, minsan po muntik na rin akong mabulunan. Namatay yung boss mo dahil nabulunan sa siomai. Sa siomai. Pero wag po kayong matakot sa siomai. Pero ibig ko po sabihin yun, minsan nahirinan ako dahil sa siomai. Tapos, Matatakot ka na, maaalala mo yung boss mo. pero napakabuti ng Lord kasi Lord, eto buhay pa ako. Hindi ako nabulunan. I mean, even the little things, napakabuti po ng Panginoon. Amen. Para mag-dwell tayo dun sa mga inaalala natin sa buhay. Tama, Kuya Marlon. Kaya ito yung matututunan natin sa ginawa ni Jehoshaphat, ni King Jehoshaphat. He remembered God's goodness and love. Amen. At pinasalamatan niya ang Panginoon. Alam niyo po, napakalaking, wala po silang sword, wala silang army na napakalaki, pero napakalaking weapons of warfare ng pagsamba. Bigyan siya ng pasasalamat. Warfare po pala yun. Weapons of warfare po pala yun. Sabi ko po sa inyo kanina, minsan ng anxiety, spiritual attack siya eh. So, atakihin mo din siya ng spiritual praise. Yes. Diba? Atakihin din natin siya ng pagsamba sa Panginoon. Yun, maka-counter-attack natin siya. Mapapatay at magwagapi natin yung anxiety. Amen? Mabuti ang Lord sa bawat saglit. Pwede po ba natin isigaw? Thank you, Lord! Thank you, Lord! I've won the victory in your I've won the name. victory in your name. Amen. In Thank you, Jesus' Jesus. name. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Ang sabi po ng Philippians 4:6, di ba? Yung inaral natin kanina, in every situation by prayer and petition with thanksgiving. And Yun. sabi po ng Matthew 6:34, do not be anxious about tomorrow, because tomorrow will be anxious for itself, sufficient for the day of its own trouble. Kaya pala biblical yung sinasabi kadalas ng iba na just live for a day. Wag kaagad yung sa susunod na Oo. buwan. Ngayon lang, dito ka lang muna. Yes. Kasi maraming mga kaalalahanin na ma-anxious ka talaga kapag ka inisip mo lahat ng bagay. Yun, dahil alam naman ng Lord ang kailangan natin bago pa natin sabihin sa Tawa Kanya. ako minsan kasi binabalikan ko po yung mga journey namin ni Ate Joanne. Minsan, di nakapagbayad kami ng monthly na binabayaran. Tapos inisip, paano sa next month? Tsaka sa susunod na buwan, may pambayad pa ba kami? Ganun minsan umatake kaaway, napaka-nonsense. Pero alam mo naman na, nag-provide ang Lord. Kaya pag inalala mo kung paano nagpo-provide si Lord, mas mawawala yung anxiety. Amen. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Never. Never. Amen. Amen. And lastly po, ito po Ito maganda. napaka-precious. Ayan. Sa lahat po ng yon, ito po yung parang summary natin ng nakaranas din po siya ng anxiety. Dahil nagkatawang tao po siya, ang ating Panginoong Jesus. Noong pong siya ay nasa Garden of Gethsemane, alam po niya na pupunta na siya sa cross. Malapit na siyang ipagkanulo ni Judas.
ang sabi po niya sa Panginoon, Father, if you are willing, take this cup from me. So alam niya yung hirap na pagdadaanan niya. He felt troubled and in anguish, ang sabi po ng verse 44. Yet, ang sabi niya, not my will, but yours be done. And napakagandang panalangin ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, after po niyang ipanalangin yun, an angel from heaven appeared to him and Parang strengthened yung kay him. Elijah din kanina. Yes, parang yung kay Elijah. Pero isipin niyo po to, anong ginawa lang ng Panginoong Jesus to endure that thing na nararamdaman niya? He surrendered to God's will. Marami pong hindi natin kaya eh. Hindi natin kayang unawain, alam natin hindi natin kaya yung mga situation. Pero gayahin po natin ang ating Panginoong Jesus. Lord, I surrender. Hindi ko to kaya. This is too heavy for me. Yes. Ang Panginoong Jesus po, Diyos siya, pero dahil tao siya eh, 100% man siya nung bumaba po siya sa lupa. Hindi po siya exempted sa anumang anxiety and anguish. Hindi po siya exempted dun eh. Naramdaman din po ng Panginoon yun. Kaya kung nararamdaman natin, yun, naramdaman din niya, nauunawaan niya tayo. Nakaka-relate ako sa'yo, anak. Yes, Yung kasi nasasabi niya sa naramdaman atin. ko din yan. Pero anak, nung sinurrender ko yung malaking bagay na yun that I am anxious about, ang pagsama na nga may naranasan ko. So let's just surrender. Parang itong mga kamay na to, pwede po bang nakasarado siya, di ba? Pwede po bang gawin natin? At the count of 3, 1, 2, 3, at surrender po tayo. 1, 2, 3, Lord, we surrender. Yes, Lord, we surrender our We anxieties, our surrender. fears, Yes, Lord, yes, our concerns, yes, our in battles, Jesus' oh God. name. We surrender to you, knowing, oh God, that you are on our side, Panginoon. Yes. And you carry all our burdens. Gaya po, Panginoon, ng pag-carry niyo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. You carry the sins of the world. Wala pong ibang makakapagdala nun kundi kayo. And yet, oh God, Yes. kayo po ay nasa kalangitan. Kayo po ay nakatingin sa amin po dito po sa Daily Morning Prayer Devotion. At Lord, ang aming mga kamay na ito ay patuloy niyo pong inaabot. Yes, At Lord. patuloy po ninyo kaming pinapalakas, Panginoon, dahil you care for us. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hi! Salamat, Lord. We surrender everything. And ang sarap po dito, an angel of the Lord appeared to him and strengthened him. Every time po pala na ibinababa natin lahat sa Panginoon, may Lumalakas. pinapadala po ang Lord sa atin para palakasin tayo. Amen. Pwedeng yung mga angel natin, yung kapatid natin, mga Mga kasama natin dito sa morning prayer and devotion na nanalangin for Mga us. kaibigan natin. Mga kaibigan. Ayun yun. Kaya po, surrender. Surrender to God's will. Ang sabi po sa Matthew 11:28, come to me, ang sabi ng Panginoong Jesus, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Kapayapaan, kapahingahan po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Ano po ulit, i-recap natin yung mga anxiety busters na napag-aralan natin today. Nice. Lessons from stories in the Bible about winning over anxiety. Sino po yung maraming natutunan sa buhay ni Mary at ni Martha, sa buhay ni King David, ni King Jehoshaphat, ni Elijah at ng ating Panginoong Jesus? Pakitaas pang kamay. Oh, ang mga stories po sa Bible, it's very helpful para sa mga pinagdadaanan natin sa panahong ito. Ang sabi nga po nila, ang Bible ay never naging outdated. Lagi siyang relevant kahit sa buhay po natin ngayon. So number 1, stay at Jesus' feet. Number 2, refuse to believe the lies of the enemy. Go back to your calling and do it. Number 4 po, seek God earnestly, gaya po ng ginawa ni David, and praise your way to victory. Give thanks to God at all times and surrender to God's will. Balakan po natin yung verse natin kanina. Ang sabi po dito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's just close our eyes, let's bow our heads, and let us pray.
Oh Lord, we cast all our burdens upon you because you care for us, Lord God. Salamat po for the words that you have given us, for the stories in the Bible. Thank you, Lord, for hindi niyo po nilihim, Panginoon, yung mga pinagdadaanan ng mga great men and women in the Bible. Upang matuto po kami sa buhay namin ngayon at magamit po namin yung mga natutunan po namin. Upang magtagumpay, Panginoon, in all our battles, Father God. Hayaan niyo po that we stay in your presence because in your presence, Lord, kaya po ng ginawa ni King David. Wala pong pangamba, wala pong, Lord God, may kapahingahan, Panginoon, sa inyo pong presensya. Only in your presence. Awitin po ulit natin ito. Hallelujah. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak kayo mapapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Minsan pa po, sa piling mo. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Thank you, Lord. Sa piling mo galak kayo mapapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Thank you, Lord. Hide us under the shadow of your wings. Lord, we pray, Lord, sa akin po mga kapatid dito po sa daily morning prayer and devotion. Father God, allow them, Lord, to stay at your feet, Lord God. Listen to your voice, Lord. Lord, we rebuke any lies and deception of the Amen, enemy. Jesus' Lord, na name. naglalagay po ng takot sa kanilang mga puso, ng anxiety sa kanilang mga puso right now in Jesus' the name. name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, we ask for that peace that passes all understanding. Yun po ang pumasok sa aming mga puso, Lord. As we surrender, we open our hearts to you, Lord God. We open our hearts to you, Lord. Fill this heart, Lord, with your love, with your goodness, oh Lord, with your peace, oh God, in the name of Jesus. At hayaan niyo po, Panginoon, that we surrender, Lord, everything to you. We surrender everything to you. We know that you can do all things, oh God, para po sa aming mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po. Bless everyone, oh God, with your heavenly blessings. Pour it all out unto them. They're coming in, they're going out. Ay pagpalain po ninyo, Panginoon, and protect them and all their family members. In the name of Jesus, we thank you, Lord, for your words, oh God. They are life and we live by it. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Praise God po. Praise God. God bless Hallelujah. po. Thank you. Lord, Bless. thank you, Lord. God bless. Diyos na mabuti. Hallelujah. Salamat, salamat po sa ating Panginoon na tayo po ay nakarinig ng kanyang salita ngayong umaga, na tunay na tayo po yung napagpalang lahat. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Palakpan po natin ng ating Diyos. Hallelujah. Huwag niyo po pigilan ang nais gawin ng inyong mga kamay na siya po ay ating palakpakan. Ayan. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay, mga kapatid, muli po ay aking pong nire-remind ang ating pong daily devotion po, ang ating personal devotion po
Ngayon po ay babasahin po natin ang Marcos chapter 8 po at gagawa po tayo ng aha. Amen? Amen. At i-post nyo po sa ating group chat ang ating pong mga ginagawang daily devotion. Yan. Marcos chapter 8 po ang ating babasahin po today. Praise the Lord. At bago po tayo magkahiwa-hiwalay, meron po tayong mga prayer request na akin pong na-receive kanina at atin pong ipapanalangin ngayong umaga. Praise the Lord. Sige po, patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Tayo po yumuko at pumikit. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa napakagandang mensahe na inyo pong ipinagkaloob ngayong umaga para po sa aming lahat. We know and we believe, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na minamahal mo, pinagmamalasakitan mo, Panginoon. Lord, kaming lahat, Panginoon, ay tunay na pagpapalain mo, Lord, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. At amin pong sama-samang itinataas, Panginoon, Lord, ang mga prayer request po ngayong umaga. Lord, we pray for the brother of our Pastora Mildred Datuin, Panginoon. Humihiling po kami, Panginoon, ng himala, Panginoon, ng kagalingan, Lord, sa kanya pong kapatid, and we pray for Pastora Mildred na sa ito, Panginoon, na kanya pong pinagdadaanan sa kanyang buhay. Lord, tuloy, yakapin mo siya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kapayapaan sa kanyang puso. Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Lord, maraming pong salamat. We know, God, na ang bawat panalangin namin na inyo pong didinggin. We pray, Lord, sa mga prayer requests po, Lord, sa buhay po ni Sister Vivian, Sister Maripas, Panginoon, na ngayon po ay second dose po nila. Lord, we pray na wala pong anumang mga side effects, Panginoon, na maranasan po nila. Panghawakan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay in Jesus' name. Lord, we pray for Sister Ermi, sa kanyang prayer request, Lord, for safe and dental extraction, Lord, na kanya po nga i-undergo, Panginoon, for today. In the name of Jesus, panghawakan mo po ang kanyang buhay. Alisin mo po ang anumang takot, pangamba, Panginoon. In the name of Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we pray for the cousin, Panginoon, ni Sister Juliet na ngayon ay nasa ICU, na may COVID, si Victorino Jr. Mendoza. We pray, Lord, for complete healing, Panginoon. Lord, himala ng kagalingan. Padaluin mo, hipuin mo po, Panginoon, ang pinsan po ni Sister Juliet na si Brother Victorino Jr. Mendoza. In the name of Jesus, in the name of Jesus, healing upon healing be upon the body of Victorino in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Lord, prayer for Sister Raquel. Lord, sa kanyang balakang na sumasakit in the name of Jesus. Hipuin mo ang parte ng kanyang katawan, Panginoon, na nakaranas ng sakit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat po ng marami sa kagalingan. Lord, prayer for the mother, Lord, ni Sister Ruby Menyosa, in the name of Jesus. Ilita Jeronimo, Lord, prayer for healing, Lord, be upon Ilita Jeronimo, in the name of Jesus. We declare, Lord, that by your blood, by the stripes of Jesus, Lord, ang lahat ng mga tao na aking nabanggit ay iyong pinagaling na. And healing, Lord, sa kanyang asawa na si Brother Gio Menyosa. Lord, in the name of Jesus, sipuin mo po, Panginoon, ang buong katawan, magmula ulo hanggang talampakan ni Brother Gio, may anasa ng himala ng kagalingan sa pangalan ng aking Panginoon, ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, prayer for Bernadette at ang kanyang kapatid, Lord, na si Christopher, na may mga sakit at karamdaman, Lord, na ito po'y hinihiling ni Lord, prayer request ni Sister Lita, Lord, sa kanyang anak na si Bernadette at sa kanyang anak na si Christopher, Lord. Lord, yung healing, Panginoon, na kung saan, Lord, ang kanilang buong pamilya ay makaranas ng unity, harmony, Panginoon, pagmamahalan, Lord. Bind, Lord, the entire family of Bartolome family, Lord, with your love that cannot be broken. Alisin mo, Panginoon, anumang conflicts, Panginoon, anumang alitan, in the name of Jesus. In the name of Jesus, palitan mo ito, Panginoon, ng pagmamahalan, pagmamalasakitan, Lord, sa kanilang buong pamilya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we pray for complete healing for Sister Ermi in the name of Jesus, for Sister Ruby, Youngstone, Sister Lynn, Lord, sa lahat po, Panginoon, ang may mga itinataas, Lord, na mga sakit karamdaman. And we pray for Kuya Yam, Lord, sa father po ni Brother Marlon, Lord, na mag-undergone po ng operation tomorrow in the name of Jesus. We pray, Lord, we pray for
for complete healing, Lord, and fast recovery, Panginoon. In the name of Jesus, palakasin mo po si Kuya Yam, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa buhay ko ng bawat isa. Lord, we pray also, thank you for reminding me, Panginoon, to pray for Brother Boy Alfaro, Lord, na ngayon po, Panginoon, Lord, nasa ibang bansa, may mga gamutan na ginagawa po sa kanya. We pray, Lord, for your healing be upon him in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, even Lord, kay Brother Philip, Brother Philip, Lord, fast recovery na siya po'y makabangon na, nahigaan na yan, Lord. At Lord, maranasan niya, Panginoon, ang kumpletong himala ng kagalingan sa kanyang buhay. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat po ng pagpapagaling na iyong ginagawa. Lord, salamat po, pangunahan mo po ang araw na ito, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, si Brother Marlon, Sir Joanne, Lord, na patuloy ginagamit mo sa iyong upasan. Lord, pagpapalang higit pa sa inaasahan nila ay maranasan po nila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, Sister Susan, Sister Malin, Sister Rosel, kay Brother Felix, kay Sister Rachel, Brother Steve, kay Sister Victoria, kay Sister Lita and Brother Pete, Sister Ana Clemente, maging kay Alfonso, Sister Ivy, maging kay Grant, Sister Emmy Pineda, Sister Arlene Paraiso, kay Brother Renato Marciano, Sister Buddy, maging sa buong Aurelia family, kay Sister Annalisa Pasalan, Sister Ruby Tionson. Bless them, Lord, in the mighty name of Jesus. I-bless mo po Sister Vivian and Brother Vincent, Sister Juliet, Sister Ermi, Sister Irma Napoli, Mars Irene Alfonso, Sister G. Bernardo, Sister Bing Dekino. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Lord, bless mo po Sister Sister Abby and Brother Joey, Brother Jojo Sinar, Sister Ruby Lacuna, Sister Evie Cabaltera, Brother Philip de Dios, Sister Nes Alparo, Sister Lynn. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po Sister Jamaica, Sister Ces de la Cruz, Sister Lizzie, si Brother Sip, si Sister Bad, Sister Badet, Sister Ruby Menyosa, si Brother Ryan, Sister Rowena Peñalosa. Lord, i-bless mo po Sister Huge, Sister Jonah Villarasa, si Genesis, si Lala Dakara. Lord, kasama ang mga prayers, intercessors na nandito, Lord, nakasama ko sa bahay. Sister Annalise, Sister Hilda, si Gabo at si Tindin. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Salamat ng marami, Lord, sa kabutihan mo, sa lahat ng pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo po sa aming lahat. Sa inyo ang papuri, O Diyos, sa inyo lamang. At akin pong idinadeklara, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig ng aming Diyos Ama, ang pagpapala mo, aming Panginoong Jesus, at ang matamis na pakikitisan ng banal na Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at pagpakailan pa man. Ito po ang prayers namin, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord. Amen. Thank you po. Lord. Ayun po, Thank you, hihingin Sisi ko po, Irene. thank you po. Glory to God po. Magpa-picture po tayo. Glory to God. Irene. Hello, Sister Sisi Irma. Ermi. Open camera po tayo. Picturean po tayo ni Sister Irma. Praise the Lord. To God be the glory. God be the To God be glory. all the glory, mga kapatid. Glory to God. Jesus. Jesus. Praise the Lord. Yan. Thank you. Maraming salamat po. God bless you. Thank you po. Hi, Sisi God Ermi. bless Good po. ano, Thank Bye you, good po. everyone. Thank mamaya. you. Thank you, Brother Praise the Marlon. Lord. God bless Bye-bye. you. Sister Joanne. Salamat po. God bless you. Thank you, Thank you Brother for the Marlon, Sir prayers. Joanne. Good morning, Sisi Bad. Brother Salamat po Marlon. sa inyong lahat. Sa bawat Bye, isa. everyone. Morning po. Thank you. Thank you po. Goodbye, everyone. See you tomorrow. Bye, God bless. Tomorrow. Bye-bye. Friday. Thank you, Mama. God bless po. Thank you, Yes, Sister po. Irene. God bless you all. Thank you po. God bless. God bless. Bye-bye.